Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag palinlang si Diablo pailalim sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Pairalin ang kapayapaan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 4, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Pagkatapos, dinula siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, bibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang Diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang iyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling ay likas na sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Patuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 5 talatang 6 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Ipapatuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. At gagamit siya ng natapuri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga tao maliligtas. Sana kung kanila tinanggap at inibig ang katotohanan, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, yung bayan ng Diyos na sila ay malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Tuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 2, talatang 1. Ito po ang mensahe. Kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan na narinig natin upang hindi tayo malito. Tuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talata 14 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Pagtuloy po natin sa 1 Corinto Kabanata 11, talatang 24 hanggang 25. Ito po ang mensahe. At darating ang wakas pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, kamalaan at kapangyarihan. Ibibigay niya sa Diyos at Ama ang kapag-ahari. Sapagkat si Kristo ay dapat mag-ari hanggang sa malupig niya at lubusin niya mapasuko ang kanyang mga kaaway niya. Tuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talata 12. Ito po ang mensahe. Kaya't pagsikyapan natin gawin ang mga bagay na napakapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at kainin po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula rito po sa tema na huwag palinlang si Diablo pailalim sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at pairalin ang kapayapaan.
nais pong ibabalik sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang iniya sa mabuting balita na tayo ay huwag palinlang si Diablo. Pailalim tayo sa paghahari ng Panginoon Diyos mula sa Panginoong Hesus Kristo. At upang tayo ay makapamuhay ng matuwid, mabuti, ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos at tayo ay makaisa sa kaligtasang spiritual, mamuhay tayo ng mabuti, maayos, mga tarungan sa pamumuhay na ito. So mamumuhay tayo ng maayos, mabuti, at meron tayong kaligtasang spiritual kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, papailalim tayo sa kanyang paghahari. Sabagat tayo bilang nilang ng Panginoon Diyos, binigyan tayo ng mundong sobra-sobra ang pagkukunan para tayo ay makapamuhay ng mabuti, makapamuhay ng maayos. Gayunman ay ito ay hindi natin tinatamasa hindi tinatamasa ito ng patas ng bawat isa sapagkat yung Diablo ay kanyang inuudyukan ang mga tao ng hindi mabuti. So may mga tao ang nagiging pag-uugali ay hindi maganda. So kaya nagkakaroon ng inequality. So kaya tayo ay huwag palinlang si Diablo para mamuhay tayo ng maayos. Unang-una, pagsaluhan natin yung mundo ng maganda, ng patas. So hindi tayo mula diyan pa lamang kung ikaw ay yung udyok ng iyong makalaman at mula sa udyok ng demonyo ay magiging masamang tao, gusto mo sarilingin mo yung mundo, ang ekonomiya, ginagamit mo yung pamahalaan, kung kakaroon ng inequality. Kung mas malakas ka, talo mo yung mahina. Mas matalino ka, madali mo lukuhin yung mahina. So kaya tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos sapagkat kung gayon ay hindi tayo malililang ng Diablo, hindi natin mapapahiran yung ating emosyon, yung ating katawan at yung ating weakness. So sa gayon tayo ay makapamumuhay ng maayos. So hindi tayo mapapatiwara. So ngayon kung tayo ay magpapalilang sa Diablo, so nagdudulot ito ng kaguluhan, kamatayan at hindi kasamaan. So yan ay kung tayo ay magpapalilang sa kanya. So marami ang Diablo ay gagamit ng iba't ibang mga pandaraya, panlinlang mula sa pangkaraniwan hanggang sa pagdating ng takdang panahon na siya ay lulukoy nila para mag-ari na pagdating ng takdang panahon. So sa ngayon ay ito na yung nasabing huling panahon mula sa Panginoon Kristo na ang Diablo ay siyempre nagpapalaganap ng kasamaan hanggang sa kanyang paghahari. Kaya tayo ay simula pa naman ay si Satanas ay hinikayat niya sa kasamaan ng mga tao mula na ay matandaan. Diba? So kaya tayo ay iwasan natin yung animoy matamis na pangako pero mayroon tayong kapahamakan na aabutin kagaya kay Batadan. So pinakain ka lang ng makakainin mo, diba? May dulot na kamatayan. So nagkaroon ng kamatayan ng tao because of that. So sinib tayo ng Panginoon sa Kristo dyan. So may pag-asa na tayo sa buhay ng muli at iba't ibang mga pagpapala. So ngayon ay siyempre yung Diablo patuloy na hinikayat yung mga tao na binugulo, hindi kahit sa masama at tinatanggalan ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. So iwasan natin yun sa pamamagitan ng pananampalataya kay Panginoon sa Kristo at gabay ng mabuting balita na itinuro niya. So mula doon sa gabay ng mabuting balita, so isa sa buhay natin yung maiwasan natin yung tayo mauto ng demonyo o tayo ay maloko, malunang gumawa ng di mabuti, lalo na yung victims natin tinutumbok niya. Eh kung tayo naghihirap, so madali kayatin na lumabag sa batas, gumawa ng di mabuti para kumain ka, para yumaman ka, para magkaroon ka ng kapangyarihan, diba? May ginawa pa, inuto niya si Panginoon sa Kristo, bibigyan ng kapangyarihan at pag-aari, diba? Kaya kung ganun ang gawin sa Satanas, so di baka kibitin mo ka, lalo kung naghihirap ka. So iwasan natin na yung ganung klase ng mga bagay ay
itetempt sa atin or lang tayo para gumawa tayo ng mabuti. Akala natin tayo ay nasa sa mabuti, tayo ay nasa magandang pamumuhay kung susundin natin yung mga bagay na yun, diba? Lalo na kung lalabagan sa pamahalaan, diba? Or else ikaw yung mamahala ng masama, diba? So yun ang may bigat doon, na mamahala ka at ikaw nagpapatupad ng di mabuti. So yun, marami kang maapektuhan mga tao, marami kang maapi. At ang demonyo, siyempre, kaguluhan ng gusto niyan, kaya digmaan, labanan. So, marami ang napapaliwara, napapahama. Kaya yung mga leader ay magabayan kayo ng Panginoon sa Kristo, na mabuting muli pailalim kayo sa Panginoon Diyos, kilalanin yung Panginoon Diyos, para kayo ay hindi basta-basta nag-employ ng war, nag-employ ng digmaan, o nag-employ ng masamang pwersa para sa pagpapairal ng mabuti o tingin niyo mabuti. So magabayan kayo ng Panginoon Diyos sa ilalim ng kanyang paghahari kung paano kayo talaga tunay na mamahala ng mabuti. Aangkopan nyo yung inyong bansa at aangkopan natin ang mundo kung paano tayo mamumuhay. Kaya kagaya na magbabayar ng karapatan, so everybody has rights. So angkop sa lahat. So kaya dapat ay yung mga kapamalaan, tayong lahat, nasa pamalang ka, pangkaraniwang mamamayan ka, ng mga status mo sa buhay. So dapat tayo pailalim kay Panginoon sa Kristo. Panginoon, Diyos, manampalataya tayo para may iwasan natin tukso, panlilinlang, para gumawa tayo ng mabuti. So para sa iba't ibang mga pangako, iba't ibang nais na para sa makalaman mong pamumuhay, ganun ka gagawin ng demonyo. So sasama ka hanggang sa pagdating ng taon ng panahon at tunay ka ng nahihikayat ng demonyo, mananampalataya ka na sa kanya, at yan ang mabigat dyan, dahil sa pagtitak ng panahon ay may tinakdaan Diyos na pag-unaw. Susupilin niya yung lahat ng masasama. So yun, mga kapamalaan, mamamayan ng masama. Kaya yung mga kapamalaan na sa tingin mo ikaw ay kung nagpapagiral ka ng mabuti, dahil nag-employ ka ng digmaan, ay maaaring kayo ay pagdating ng takdang panahon, kung di kayo nanampalataya at nagabay ng Panginoon sa Kristo, yung pamalat na yung mga mamamayan ninyo, susupilin kayo ng Panginoon sa Kristo, sapagkat ang lahat ng bansa ay dapat ay ipapailalim kay Panginoon sa Kristo. Susupilin niya, at ang pinakamabigat ay hindi yung pailalim para manatili at mag-exist, yung ibang one-third padedevastate. Ang gagawin ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, yung pagdating ng panahon. Kaya tayo ay wag palimlang doon sa demonyo sa paggawa ng di mabuti, pangkaraniwan, hanggang sa panampalatayahan siya at sa inaakala natin siya ay maghahari ng mabuti sa mundo, ay pupwersahin ka, ay iwasan natin yun. Labanan natin yung diablo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pananampalataya sa Panginoon Diyos, at tayo ay hindi niya namanahin. Bagamat mangyayari pagdating ng takdang panahon ang paghahari ng demonyo, kaya kung kayo ay magabay na Panginoon sa Kristo, hindi kayo kaisa sa mapapagharian ng demonyo. Kaya iwasan natin na malin lang tayo at mapagharian tayo ng demonyo mula doon sa pangkaraniwan na paggawa ng hindi mabuti. Lalong lalo na kung darating kayo ng Panginoon sa Kristo, kung mangyayari ang mga sinasabi ng paghuhukom. So kung ngayon maghahari ang demonyo at gumagawa ka ng mahari-makay sa kanya sa paghahari, but hindi, kung sinakala mo na you did to the last, kaysa ka ng demonyo, hindi. Sapagkat gugunawin ng Panginoon Diyos ang mundo, susupilin niya yung masasama. So sa impyerno rin kayo pupulutin at annihilate ng Panginoon Diyos bansa at mga taong kaysa ng demonyo. So ngayon pa lamang ay dapat ay sa Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos tayo pailalim na paghahari, pamuhay tayo ng mabuti, may kaligtasang spiritual. At kung ito na yung huling panahon, nadahan ba darating siya, matamasan natin yung unang pagpapala na tayo ay ma-rapture, na tayo ay may makaranas ng paghahari ng demonyo, at maligtas tayo dun sa gagawing pagsupil sa kanya pag devastate ang mundo. So yun, so kaya tayo ay, yun ang magandang pagpapala, na kung tayo ay susunod sa Panginoon sa Kristo, mapailalim tayo sa Kanya, sa Panginoon Diyos, at
at hindi tayo papalilang sa demonyo. Kaya yung simpleng tayo ay nagpapalilalim sa demonyo, eh kung tayo gagawa ng masama, nalilin niya tayo roon. Lalo kung tuwiran kang ikaw ay sasamba na dun sa demonyo. At yan ay mangyayari na mayroon kang talagang tuwiran sasambahin na demonyo, litagan kapag dating nung takdang panahon. So sa ngayon, siyempre lihim yan. Mas may sumasamba talaga sa demonyo, sa 666, pero lihim ba sila? Sa ngayon ay pagpapalaganap ng kasamaan sa mundo, kagaya niya mula simula pa na ginagawa na ni Satanas, na ginawa nila kay Eva at Adan at lahat ng mga exist ng mga tao, naging siyang pagsubok at temptasyon ng lahat in doing evilness. So na nagpapagulo sa mga tao. So kaya tayo dapat ay mananatili sa pananampalataya. Panginoon sa Kristo, lalo ng ating pag-aalim, mo tayo ng mabuti. Tatamasahin natin yung mundo ng maganda, parang paraiso, may kaligtasang spiritual pa at higit pa sa buhay na walang hanggan. Kaya iwasan natin na tayo ay malinlang ng espiritu na kamalian mula sa pang-araw-araw na pamumuhay, mula pamumuhay natin na ito na tayo ay nakagagawa ng hindi mabuti. Hanggang sa doon sa takdang panahon na pagharihan ka na niya at parusahan ng Panginoon Diyos yan. So yun. Or ikaw ay maitawid ka ng mabigat ng Panginoon Diyos sa iyong maling ginagawa o pagpapailalim mo sa mga demonyo. Yan. Kaya mayroong mga tao na darating na magpapalit, hindi talagang nila maiiwasan na talagang sila ay sa demonyo. Mayroong mananatili sa demonyo pagdating ng takdang panahon hanggang sa mag-ahari niya. Yan. Tayo, mga Kristiyano, manatili tayo sa pananampalataya at iwasan natin yung paggawa ng masama mula sa maliit na bagay sapagkat yan ay pagpapailalim sa demonyo ang paggawa ng hindi mabuti at yung magdudulot sa atin ng kapadiwaraan, kapahamakan hanggang sa magdulot ng kamatayan kung malalim na malalim ka na or ikaw ay madisiplina ng mabigat kagaya ng makulong ka or mapahama ka ng iba't ibang mga bagay. So yun, kaya sana ay nagabayan naman kayo at nabuklod ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. At kayo ay napagbuklod ng Panginoong Jesucristo sa inyong para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos para sa inyong kaligtasang espiritual. At kayo patuloy na mabigyan ng buhay sa pagtupad sa pananampalataya sa Kanya hanggang sa takdang panahon at kayo ay mapangalagaan niya sa pang-araw-araw na pamuhay sa inyong lalo sa ating pagpapailalim sa Kanya na may pagkaloob ang ating mga pangangailangan at mga kailangan o tayo protektahan niya sa pang-araw-araw na pamuhay. Bagamat binibigyan niya na pagkakataon ng tao. Subalit yung kanyang dinidinig at dinidinig ng Panginoon Diyos yung mga nananampalataya sa Kanya, nananampalataya sa Panginoon. Siyempre yung ibang hindi ay nananampalataya ay patuloy natin kagaya natin ay at kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, iminumulat sila at inihikayat na manampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Kanya at bigyan niya ng buhay hanggang sa pagdating ng takdang panahon. So yun, at sana ay magabayan tayo sa kaligtasan, nagabayan kayo sa kaligtasan spiritual at isabuhay ang mabuting balita. Ngayon ay at isa lang ang lahat sa pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at pananampalataya sa Panginoon. Yan, at sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at makaigting ang inyong pananampalataya at patuloy kayong manampalataya at paikayat natin ang marami sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. At sana ay patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa Kristo sa ating paglilingkod sa Kanya sa patuloy na pagpalaganap ng Kanyang mabuting balita at Kanyang pagbubuklod sa sangkatauhan niya mula sa ating mga nagpapatuloy ng Kanyang paglilingkod mula doon sa simbahan at mga kagaya natin na nagboboluntaryo na makapagpalaganap ng mabuting balita. So yun, at sana ay hindi lamang sa panahong ito tayo na gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria sa oras na ito, kundi sa panahong ito sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kaliwanagan para mapaigting yung ating pagtupad ng mabuting balita. Dumating man ang Panginoon sa Kristo, tayo ay nakatutupad naman yung kalooban. Tayo ay maaaring makaisa doon sa unang pagpapala ng kaligtasan na sinasabing rapture, or else ay paglooban tayo ng buhay na walang hanggan. Makaisa tayo sa
kaligtasang spiritual. Yan. At sana ay yung sa interpretability magkaisa yung bawat mga reliyon, yung bahay natin ating reliyon, at hindi tayo nauwi sa sigalutan, awayan, yan, mga ganyan. At tayo ay sa halip ay magpairal tayo ng pagtutulungan, kapayapaan, pagkakaisa, paggabay sa pamilya, community, yung ating mga bansa at buong mundo, lalong-lalo yung kapamalaan na magabayan natin ng bawat mga reliyon at tayo magkakaisa pa rin sa pamamagitan ng common good. Yan, napapiral pa rin tayo ng pagkakaisa ang ating mga reliyon, common hindi man tayo magkakaibang man tayo ng pananaw. So may common good pa rin tayo magkakaisa. Matigit sa lahat, ay unawain natin yung ating iba't ibang pananampalataya mula dyan sa interfaith unity at diyan ay gabayan natin ng mabuti ang mga pamahalaan sa pag-implement ng common good ng mga batas yan, lalo na human rights. So yun, at sa ating sa CBCP Vatican Church, sana patuloy kayong pagliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy yung pagtutulungan ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng gabay na kaliwanagan ni Mother Mary, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo na kanyang kapangyarihan, at patuloy tayo makagabay sa kapamahalaan at ito ay mamahalan ng mabuting matulog at tuloy niyo para patambang tao. Mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ni Manila Santa Maria at gabayan tayo ng kapangyarihan, kayo ay magpahiran ng mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao. Ngayon, makikinabang ang inyong mamamayan. Mamumay sila ng mabayapa ayon sa kanilang karapatan o umuunlad. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Muli, sana patuloy tayong pagbalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong umuwi ayon sa mabuting balita. At ang bawat mga bansa at tayong lahat ay patuloy na pagburi at pailalim sa kanyang pag-aari. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.